Pambasa ninyo dito sa yung mga naratibong lumalabas lately, no? Although matagal na naman natin napapansin, yung tipong position ng ilang mga legislators, tsaka ilang mga nagpapanggap na very, very pro-Filipino, parang nagpapaka-objective, nagpapaka-balance, pero parang lumalabas kung pabor sa China eh. Pero kayo, anong reading niya dito sa mga position na kinukuha nitong si Marcoleta? Kasi basically, yung mga nire-raise niya ng issue, no, and casting doubt on is something na naayos na no? Kahit ipatanungin mo yung mga eksperto sa larangan na yan, gaya ni Jay Batumbakal, ni yun, professor talaga yun, si Jay Mm-mm. Batumbakal, no, ng Mm-mm. UP College of Law, na ano yan, ay, simula pa lang yan kay Apo Marcos, yung tatay ni Bongbong, na sinimulan na yung paglalatag ng ating legal claim doon plus yung mga geographical boundaries noon, no. Then following that, no, yung mga baselines law na sumunod-sunod, no, at everything is there ready, no. So kapag gumaganyan ka, nagbibigay ka ng doubt hindi sa mga kagaya natin na alam naman natin ang nangyayari, pero sa public, no. Mm-mm. So one, yan yung audience mo, yung public. Second, ang audience mo, ang China. So pinapakita mo, hello, gumaganyan ka. Hi China, I'm echoing your narratives. So darating 2028, don't forget me, parang gano'n, no? Yung mga nagsasalita ng ganyan, no? So, yan yung mga audience na sinasabi ko. So, may dalawang audience yan, no? And it's something na exhausting kasi yan naman talaga ang pakay niyan ng ganyan klaseng info operations ay talagang pagurin ka no, na sa kada-defend na minsan na nawawalang gana ka na kasi paulit-ulit lang no. Dahil Mm-mm. nakakapikon din yun actually, no, kung alam mo yung tama, tapos sasabihin wala naman yan, ika-question yan, tapos uulitin mo naman yung, then you see this deluge, kasi hindi lang yan may deluge, no? Feeling France, Yeah. deluge. Ano May to, ang mga, deluge, oh. ano ba tawag sa Tagalog doon para sa ating mga na to? May bumabaha ng, Bumabaha. ng Mm. oo, binabaha ito ng mga trolls at mga manufactured accounts. So makikita mo, for example, may balita na either the Chinese embassy or isang pro-China politician na magsasalita, ibabalita sa ng news agency or whatever, tapos ipopost sa Facebook or any social media. Tapos makikita mo yung mga comment sections binabaha ng mga trolls, no? Ng Mm. mga pro-China trolls. So there is an accompanying info operations on another level pa, no? So yun naman ang target niyan, takutin, bigyan ng doubt ang mga tao at the same time takutin. So pag sinabi hindi, meron naman tayong baselines law, blah blah blah, gaganyan ka, no? Yung kunyari may isang patriotic na commentator na magko-comment siya sa thread, sasabihin niya, meron naman tayong ano to. Then automatically ang sagot sa kanya, bakit? Gusto mo ba ng gera? O, Yun di nga. ba? So Mm. so so Napaka-illogical, 'di ba? oo, uulitin na naman 'yan. So yung mga kawawa nila lang na nagbabasa, ano 'yan, iisipin nila, oh nga no, tinatakot sila. So gaya ng sinabi ay yung sinabi ko kanina, may nag-interview sa akin tungkol dito. Sabi ko, ang aim naman ng mga operations na hindi naman gawing pro-China ang Pilipino kasi hindi mangyayari yan dahil talaga mataas talaga ang anti-Beijing sentiment sa Philippines. But Mm. tinatakot sila, no? Mm. Para hindi ma-immobilize yung anti-China sentiment na yan to provide the necessary pushback, no, or pressure sa ating gobyerno na kumilos Tama. naman, no. Tama. So yun yung Yun nga. basic doon. Yeah. Very glaring yung yung to sow doubt, no? Especially dun sa ilang mga Pilipino na hindi ganun Mm-hmm. kalalim yung pagkakaunawa dito sa issue na ito. Kasi actually, no, may ginawa akong komentaryo last week. I tried to simplify the issue. Pero syempre, marami pa rin sa ating mga kababayan. Syempre, ano yan parang they would defer to so-called authority, di ba? Yeah. The Yeah. likes of Marcoleta, of course, talaga authority when it comes to the law of the sea. Itong Mm. si Robin Padilla, di ba? Idol natin yan. Napakagaling niya na legislator niyan. Hindi mo pag sila nagsalita, Kaya namimiss ko tapos si Lito na. pumunto ng ibang bagay na tipong siguro kung si Jose Antonio Custodio hindi mabobola, iba baka magkaroon ng doubt na isipin, oo nga no, parang tama naman yung sinasabi nitong mga
idol kong senador eh. Tapos in effect, pag marami-rami na yung nag-iisip na ganyan, parang nawiwiken eh, 'di ba? Yung public Yeah. support Oo. behind the Philippine position. Yun yung punto diyan eh. Yeah, so for example ako, magsasalita ako ngayon. Basically, no, ang mangyayari niyan, kung saan ako i-quote sa media, doon babaha ang anti-China trolls. So sisiraan ako, whatever point, been there, done that, di ba? 6 years of Duterte, kung ba naman, di ba? Dudumaan tayo sa lahat niyan, di ba? From even paid hacks in media, no, na babanatan din ako, no? So it's all there in order to drown out kung ano man sinabi ko, sinabi ni Jay Batumbakal, ni Professor Batumbakal, or kung sino man lang kung sino man nagsasalita diyan na nagbibigay ng nagde-defend sa national interest ng Philippines, gaya ni Tariela, no? So kay Tariela, kay Commodore, di ba? Commodore? Ginawang admiral ni Senator Robin tsaka ni Professor Ed Manzanas eh. Pero Commodore. Ni Commodore Tariela, kung titignan mo ang banat sa kanya, ang banat sa kanya ay hindi lang sa aspeto ng issue, parati sa katauhan niya, no? Yeah. So talagang winawara siya. Tayo naman, been there, done that also. We've experienced that during the Duterte times. So umuulit na naman no, yung ganyan klaseng info ops, which I find na anak ng toko, anong ginagawa ng gobyerno? Ba't hinahayaan? We've been there, done that na eh. Hindi ba kayo natuto sa Philippine government how to deal with trolls? Online attacks on you. Hindi ito kasi kagaya ng dati na you just have yung balitak. You have these arguments on whatever entertainment issue and you have trolls on one side and whatever. Yeah. This is coordinated actions. May mga studies na lumalabas na. Like isa yung ginawa ni Regine Cabato. I don't know. Si Regine, di ba? May ginawa na siyang study on the linkage on the China. There are dots connecting the Chinese to the info ops here in the Philippines, no? So actually ang tawag niya sa buong ginagawa ng China na yan, malign influence operations. And they're not just doing that in the Philippines, no? They're also doing that elsewhere in the world. Very sophisticated, very complicated. The Russians did that, are doing that actually sa US. The Chinese are doing the same thing also. No, and then kung makita mo nga, 'di ba, na they pose even as Filipinos, no, yung mga ibang mga info ops na yan, no. But the thing is they drown out, no? And we've been there. We've done that. Na kung baga, I keep on saying that. The point is, dumana tayo diyan. Bakit hindi pa tayo natuto in how to deal with these situations? Ito na naman, complacent na naman. Hinahayaan kumalat. Hindi mo pwedeng hayaan kumalat yan kasi the national security interest of the government is at stake, of the Philippines is at stake na. So anong ginagawa ng NSC? Anong ginagawa ng NSA dyan? Dapat may counter actions. This should not even have come to this point na eh. Kasi ano yan eh, parang for it to come to this point, ibig sabihin, napaka-lax mo, no? Malanggaring ka. Actually, dyan ako curious no? Kasi hindi naman natin first time makita ito, no? I'm very curious talaga, no? And this is a very serious question and an honest question. Ano kaya yung plano? Ano kaya yung nakalatag na plano at ini-implement ng National Security Council, for instance, ng ating mga security forces, Department of National Defense, in terms of countering this malign and Chinese influence operations? Hindi kasi pwedeng lang yan yung para you're going to battle this with truth because in this day and age, it's not enough that you are in possession of the truth. You have to know how to be very, very sophisticated in targeting the right audiences, when and how to send that message. Diba? Hindi pwedeng defensive, diba? Parang the truth shall prevail. Hindi pwedeng ganon. Ariela, na-exhaust yan eh. Sa kababanat, kapari ng mga So, siya where are the others? So, pag ganyan yan, dapat may accompanying offensive let's say, ang DICT, no, for an example, no, on the troll operations. Talagang in-eliminate yan or binablock yan. So, dapat may massive government operations on that aspect. Hindi mo, yung mga politiko, hindi natin magagawa ng bahala na ang mga agencies to or the Senate or whatever to deal with them, no?
These trolls, no, itong mga troll operations that are an integral part of the disinformation operations na ginagawa ng ano to, dapat kinakatay na ito at this point in time. Binibigyan talaga ng leksyon yan, no? Kasi nga, ano to, the government has to, and I don't know what they're doing because nagulat ako nung sa, last year, pag tinitignan ko yung mga post ng Chinese embassy, no? Dinudumog yan ng mga anti-China, no? So talagang na ano to, na sometimes ako sumasali ako, naglalagay ako ng Winnie the Pooh image doon eh. No? Bakit? Bakit Winnie the Pooh? Hindi ko magets. Ano yan, kasi si Xi Jinping kamukha ni Winnie the Pooh. Kamukha diba? ba? Parang saktong-sakto. Ay, parang hindi naman. But the only difference lang is that Xi Jinping wears pants. Ganun ba? Yeah, yes. Oh. Ngayon ko na napansin Ngayon ko na napansin. Never ko naisip yun. Pagbigyan natin, mas cute din si Xi Jinping. Sige na nga, para hindi masyado ako katayin ng Chinese embassy. But the point basically here is that, but now, nung tinitignan ko, ang uptick ng TOS, dinodominate nila ngayon sa Chinese embassy, yung mga threats doon. Dinadrown out nila. Dinadrown out, no? So, control mo naman yan actually kasi you own the account eh. Oo. And then, pag nakita mo outside, dumadami din ang reaction. So, but the thing is kasi dito, kasi may advantage pa rin ng gobyerno for the mere fact na Marcos ang Marcos camp ang namumuno ngayon. Kung Pinklawan camp to, feeling ko madudurog ka agad eh, no? Kasi medyo iba mag-isip eh, no? Ang Marcos medyo ruthless, medyo brutal at ruthless din yan eh. So nakakaroon ng clash, no? But what I said is that minsan na-drown out din nila yung mga pro-China, no? Tong mga trolls na on the side naman of the government, no? But the thing here is that may uptick talaga. May napansin akong uptick. And if you can't contain this uptick, kakalat ito, no? Kasi ikakabit na yan yung other extraneous issues like government performance, flood control, lahat yan. And then it will be so better nip this in the bud earlier rather than later. When kaya nga sino ba nagsabi? Si Ronald Llamas, si Senator Edu ba yun na nagsabi na 26 is the defining moment. Yung battlefield is 2026. Pag hindi nila kinilip yan, wala na. Goodbye na sa 2027. That will dominate because yung ang napansin kasi nila sa Chinese side is that yung sa pro-China side is that ang BBM administration medyo mukhang mahina, no? So, initially last year, medyo natakot sila na nalagay sila sa defensive kasi last year nung sinip si Digong sa ICC, di ba? Medyo natarantay yung mga ngayon no? Pero as the months went by, medyo naging kampante sila, nakita nila na medyo nawala yung momentum. So now they're on a counter-offensive of their own.